Head ng Arrhythmia ng Medical City Cardiovascular Institute at Treasurer ng Philippine Heart Association. Magandang umaga po, Dr. Luigi. Magandang umaga, Angel, at sa taong bayan. Opo, Doc. Ano po itong broken heart syndrome o mas kilala bilang takot-subok cardiomyopathy? At sinasabi nakamamatay po ito? Tama yan, Angel, pero para hindi naman matakot yung taong bayan. Hindi ito common, no? Tinatawag siyang broken heart syndrome kasi 1990s may mga population ng actually mga elderly female. Karamihan sa kanila kakabyuda lamang na nagpepresenta na parang may heart attack, sumakit yung Opo. dibdib at ilan sa kanila ay namatay na parang na heart attack. Pero ang ilan dito, wala namang risk factor na tinatawag, walang high blood, walang diabetes at nasilip yung artery nila, no? Yung artery ng puso via angiogram, wala namang bara. So minumungkahi na may sakit lang yung muscle ng puso, humina. Marami dito nakaka-recover naman, no? Kaya tinatawag itong broken heart syndrome kasi nga karamihan ng mga ito kakabyuda lamang, no? Hindi naman ito common sa bata na yung mga na-in love. At Opo. sa aking opinion siguro kung true love, hindi naman dapat ito nakakamatay. Oo, hindi siya yung halimbawa ikaw ay iniwan ng kasintahan sumakabilang bahay, ganon. Oo, hindi dapat, no? Pero siguro kunin na rin natin yung opportunity na ito. Tama ka, Valentine's Day. At may presidential decree, heart month talaga ito, no? Kung true love, kailangan na marunong ring mga laga ng sarili nating puso. 'Di ba? Panatilihin din nating malusog ang ating katawan, lalo na yung puso at ng partner din natin. Tama? Correct. Opo. Doc Luigi, kanina may nabanggit ka tungkol doon sa broken heart syndrome, yun sa muscle po ng puso. Gusto natin ipaunawa kung paano po naapektuhan nung matinding emosyon yung mismong muscle po ng puso na pwede nga pong mauwi dito sa broken heart syndrome na ito, Dr. Luigi. Oh, ito again, Angel, rare ito. So marami sila theory lamang. Hindi Apo. natin ito mapuprove dun sa routine tests natin. Meaning, ang nangyari sa mga ito, dumaan sa stressful situation. Ang pinaka-common nga ay nabiyuda. Nabiyuda. Humina yung muscle ng puso. Paano nalalaman na humina yung muscle? 2D echo. Yung one of the tests na ginagawa sa mga ospital, di ba? Ultrasound ng heart. Nakikita, humina talaga yung muscle. Karamihan dito binigyan ng gamot, no? Tinatawag natin beta blocker, no? Itong mga to ay to simplify, nagpapabawas sa stress ng muscle ng puso. And after some time, naka-recover. So itong mga population na to iniisip, baka yung too much stress caused the muscle weakness. And when you recover from it, lumalakas din naman yung puso. Again, hindi ito common, ha? Apo, Pero isang apo. pruweba na stress can also be trigger for heart diseases. Opo, base po sa pag-aaral, sino po ang mas delikado dito? Ito po ba'y lalaki o babae at bakit po? Okay, kung yung very rare na broken heart syndrome, babae ang nakikita dito, wala silang explanation doon, no? Pero maganda sigurong malaman din yung mas common kasi if isilipin natin yung statistics natin, about 19% ng mortality kahit nung panahon ng COVID, ischemic heart disease, bara sa artery ng puso, kung saan yung mga stressful situations, including heartbreak siguro, can be a trigger, no? So sa population na ito, mas common ito sa lalaki. Pero after menopause, pareho na rin na at risk yung babae at mga kalalakihan. Opo, mas mataas po ba yung risk, Dr. Luigi, kapag po meron ka ng existing na heart condition pa? Yun yung dapat nating i-emphasize. Tama yun, no? Unfortunately, Miss Angel, marami ay hindi aware na meron na silang risk, no? Ano-ano itong mato, kung mainit ko lang, no? Hypertension, high blood pressure. Hindi kasi naman hinihintay ang alam kasi natin, may masakit yung batok, yun lang yung high blood. Yes. At pag walang nararamdaman, walang high blood, no? Hindi po natin yun malalaman until we check yung blood pressure. Maganda po as early as 30, kahit walang nararamdaman. At least once a year, magpa-check ng blood pressure. High cholesterol. Hindi rin po natin yun mararamdaman. Hindi lang po yun nararamdaman pag kumain ng mataba tapos mayroong nararamdamang hindi ma-explain. Ano? Blood test po ito. No? Maaari po na bata lamang, may mga familial forms na mamana, no? Kahit hindi madalas kumain ng matataba, hindi mataba, mataas yung bad cholesterol. So laboratory test yun. At blood sugar.
No? Tama ka doon, yung risk factor ng diabetes, hindi natin alam, marami dito asymptomatic o walang nararamdaman. It will just take a blood test para malaman kung may diabetes o high blood sugar. Para maiwasan po nating itong heart broken syndrome na ito, Dr. Luigi, ano po ba yung mga senyales na dapat po nating bantayan, especially kapag ikaw ay nakakaranas ng labis-labis na kalungkutan at stress? Ang pinaka-common na simptomas, whether it's broken heart syndrome o yung common ischemic heart disease or any heart disease, no? Pamimigat, yung chest pain na tinatawag, although ang dami na nagsasabi sumasakit yung dibdib ko, no? Yung senyales na baka dala ito sa sakit sa puso, with activity, increase in heart rate, doon nararamdaman yung discomfort, no? At pag nagpapahinga, kung kailan nagre-relax na yung heartbeat, nawawala, no? Ang karamihang description dito, pamimigat, hindi siya mahapde, no? At kung kumakalat man siya, kadalasan dito sa kaliwang parte ng braso, no? Kung yung mga ganong sintomas nararamdaman, syempre unang gagawin na Miss Angel, magpakonsulta sa doktor para masuri at malaman kung may sakit talaga sa puso. Kung walang nararamdaman, maraming paraan para maiwasan ng sakit sa puso. Suriin natin yung Facebook page ng Philippine Heart Association, marami kaming tips doon. So paano po natin poprotektahan, Doc Luigi, ang ating puso laban po sa heartbreak? Kasi nga, sabi nga natin, ngayong Valentine's Day, hindi naman lahat masaya. 'Di ba? Meron talagang sawi, 'di ba? So paano natin poprotektahan ang ating puso para hindi tayo ma-stress at malungkot ng bonggang-bongga? Salamat, Miss Angel. Meron tayong pinamungkahi na 11, ha? So bibilisan ko na lang, no? Number 1, pagkain ng masustansya. Huwag na natin suriin yung mga Western. Meron tayong sariling pinggang Pinoy. Hanapin lang natin yun, no? Pangalawa, huwag manigarilyo. All forms of smoking, cigarette, vaping, electronic, hindi natin minumungkahi yan. Pangatlo, aktibong pamumuhay. Sumikap na mag-exercise, no? Kahit maglakad kung 2 floors lang, huwag na tayo mag-elevator. P, presyon ay kontrolin. No? PHA, puso muna kasi ito. No? Kung alam na natin na may blood pressure elevation, mag-uminom ng gamot o kaya sukatin. No? U, uminom ng maintenance. Kung sinabihan na mag-maintenance for cholesterol, blood pressure, pwede namang bawasan yon at alisin but under the guidance of your doctor. S, sugar ay kontrolin. No? Yung mga kinakain nating matamis, lalo na kung merong risk for diabetes, family history, or let's check muna yung blood sugar, baka may diabetes na. O obesity ay iwasan, yung labis na timbang, no? With exercise, diet, we can do that. Kasama na dito yung matulog ng kompleto, minumungkahin natin, Miss Angel, 7 to 9 hours of sleep, ideally. You, umiwas sa stress. Siguro kung in love tayo tapos hindi naman healthy yung ating lifestyle, hindi totoong love yun. No? So kailangan natin iwasan yan. No is no to alcohol. We don't recommend any more safe levels. If kayang iwasan, that's the best. And A, ayawan yung cholesterol. Alamin natin yung cholesterol level or kung alam na natin yung matataba, no? Konti lang dapat yung kinakain natin doon. So to simplify, that's PHA puso muna. Nasa Facebook page namin po yan sa Philippine Heart Association. Ayan, tsaka siguro kung hindi ka naman mahal, wag mo ipagpilitan ng sarili mo. Tama yun, agree ako dyan, Miss Angel. Mahalin ang sarili. Yan, self-love muna. Opo. Dr. Luigi, with that, thank you so much po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat, Miss Angel. Ang say ng taong bayan.